Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Merida T. Daguman. Title niya is Asong Ulol. Isinare ni Merida Daguman ang pahayag ni ex-senator Antonio Trillanes tungkol sa pagkawatak-watak na ng mga dilawan. Ito. Binatikos niya si BP Leni, ex-BP Leni. Sabi niya, hindi naman ako blind or cult follower ni BP Leni. Sinuportahan ko siya vigorously noong 2022. Pero, hindi ako cult follower. Kulto ba? Yung mali. And I'm calling her out doon sa mga ginagawa niyang mali. Including this one na gusto niyang inormalize na makipag-alyansa with the Dutertes. No, that is not good. Wow, galing. Akala mo kung sinong magaling? Who is he to call out the former Vice President and the Mayor of Naga City? Pareha silang tumakbong mayor. Nanalo si ex-BP Leni. Mayor na siya ng Naga. I don't know. I think landslide data. Kasi in fairness, Robredo, lalo na yung late Jesse Robredo, saludo ako doon. Marami akong nabasang articles tungkol sa performance ni late Mayor Jesse Robredo. Talagang mahal na mahal ng mga taga Naga City ang mga Robredo. Kailan ba yung bagyo last year ba yun? Sa Bicol? Naku, lumusong sa baha si ex-BP Leni na walang yung lumabas na mga litrato niya sa Facebook. Hindi siyang mga netizens lang na nakakita sa kanya. Silently, nagtratrabaho siya. Hanggang dito may tinuktulod sila ng mga rubber boat. Nagre-rescue ba o nagdadala. Ganon. Magtrabaho si BP Leni, na mayor na ngayon. And I salute her for that. Sayang nga lang kung maibabalik ko lang ang panahon, mas mabuti pa ang presidente ngayon, si ex-BP Leni. Kung maibalik ko lang panahon. Sayang, tinatawag natin siyang lutang noong una. Bahala ng lutang. Basta hindi katulad ngayon. So, congratulations pala sa pagkapanalo ni BP Leni as mayor ng Naga City at ngayon, kino-call out na siya ng natalong mayor sa Caloocan. Makita nyo sa... Akala mo, sinong magaling itong isa na mali yung ginagawa mo. Bago magtawag ng mali, tingnan mo muna yung sarili mo. Ano yung pakikipag-alyansa sa mga Duterte? Ito, opinion ko lang, pagkakalam ko, baka ito yung sina Senator Kiko Pangilinan and Bam Aquino na sumama na sa majority, Senate majority, na kung saan ang Senate majority, nandyan ang Duterte Black. Na sa tingin ko, ang talagang punching, power punch, pagkapanalo ni Senator Escudero na Senate President, sure, on the ball na dahil sa suporta ng 7 Duterte Black Senators. Kaya, ganyan talaga sa politika, no permanent friends, no permanent enemies. Kiko and Bam, Senators Kiko and Bam, kita nila kawawa sila kung sasama sila kay Senator Risa. Independent Black. Yun nga, may prinsipyo. Sabihin natin may prinsipyo si Senator Risa, wala naman siyang magagawa. Dahil nag-iisa lang siya I don't know kung sasama siya sa grupo ni Senator Tito Soto na matatalo. So itong dalawa, practical reasons, para magkaroon sila ng committee chairmanship,
sumama sa majority block, magkakasama na sila with the Duterte block. Ito yung binabatikos ni Senator Trillanes kasi parang may mga nabasa akong post, I don't know how true, na parang okay lang kay BP Leni, hindi niya kinokondem si Senator Kiko and magka-partner sila nung 2022, running mate niya. Ngayon, nanalong senador si Senator Kiko at sumama sa majority block, parang okay lang kay BP Leni for practical reasons, parang ganon. So, yun na yung sinasabi ni Senator dyan, nino-normalize na, mali yan. Anyway, opinion lang niya yun, mali. I don't know kung may maniniwala sa kanya. Magbasa tayo sa mga comments, ha? May kanya-kanyang pananaw. Oh. Rico Tommy, sabi niya, you're dreaming. Jerry Ramos. Dali may tumatawag. Nico, si Ma'am